Walang mabuting dulot ang pagiging suwail at hindi sumusunod sa paalala ng mga magulang. Magdudulot lamang ito ng kapahamakang tutulak sa iyong maniwala na hindi lang tayo ang naninirahan sa mundong ibabaw. Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Tawagin na lang ako sa pangalang Carmen. Ang isasalaysay kong kwento ay tungkol sa aking loling si Carmela noong bata pa lang ito. Hindi ordinaryo ang naging karanasan niya hanggang sa tumuntong ang 10 edad nito. Ilang beses na niya itong ikinuwento sa amin pagkatapos ng hapunan bago matulog. Bagamat bata pa lamang, ay maaga siyang namulat sa mundo ng kababalaghan. Malakas ang ulan, malamig ang simoy ng hangin, at may panakanakang pagkulog at pagkidlat. Hindi mapakali ang mga tao sa loob ng bahay, lalo na at manganganak si Ade. Ito ang pinakahihintay ng lahat. Nakahanda na rin ang mga bimpo at isang palanggana ng tubig, habang ang babae ay nakapwesto na rin at kagat-kagat pa ang isa pang bimpo. Iha! Ire! Hawak-hawak ng babaylan na magkabilang tuhod ni Ade bilang karagdagang suporta. Impit na sumigaw ang babae saka ito pumikit. Pawis na rin ito. Ang asawa nito ay nasa tabi lang nakahawak sa kamay ng babae. Nakikita ko na ang ulo. Malapit na. Ire! Niluwa ni Ade ang bimpo at malakas na sumigaw. Ayon dito, ay hindi na niya daw kaya. Kasunod nun ay ang sandaling katahimikan. Hinang-hina ang babae at halos mawala na ito ng malay. Samantala tila natulo sa pwesto ang babaylan. Maya-maya pa lang ay nakarinig sila ng iyak ng bata. Halos maluhan naman sila dahil sa wakas ay lumabas na ang pinakamagandang regalo na natanggap nila. Akin na ang aking anak. Wika ni Ade. Nahihirapan mang huminga, ay gusto muna niyang makita ang supling bago siya mawala ng malay. Subalit hindi pa rin nakaimik ang babaylan. Tumingin muna ito sa kanila saka tumingin ulit sa bata. Anong ipapangalan niyo sa kanya? Isa siyang babae. Carmela. Carmela ang ngalan niya. May problema ba? Kinuha ng babaylan ang bata at saka nilinisan gamit ang bimpo. Nang maibigay na ito, ay halos manlaki ang mga mata ng dalawa sa nakita. Anong? Hindi ordinaryo ang mukha ni Carmela. May balat ito sa mukha na halos sakop ang kabuuan nito. Hindi makapaniwala si Ade sa nakita. Subalit bilang isang ina, ay responsibilidad ng alagaan at protektahan ng bata. Hindi kalaunan, ay minahal at tinanggap niya ito ng buong puso. Maligayang pagdating sa mundong ibabaw, aking anak. Maligayang pagdating, Carmela. Lumaking may pagkapilya ang bata. Bagamat may ugaling hindi kaaya-aya, ay may respeto pa rin ito sa kapwa. Masayahin din ito kahit naging tampulan o sentro siya ng tukso ng mga tao at ng mga kasing edaran niya. Isang araw ay nasa bakuran si Carmela habang nanonood ng mga paru-paro sa hardin. Pinagmamasdan niya kung paano bubuka at magdidikit ang pakpak ng nilalang nang may bagay na tumama sa kanyang likod. Aray! Impit nitong sigaw at tumingin sa kanyang likuran. Salot, halimaw, sigaw ng isang batang babae kasunod nito ang paghagalpak ng mga tawanan ng kanyang kasamahan. Hindi ako halimaw. Hindi. Mangyak-ngyak na sambit ni Carmela. Halimaw ka? Salit ka? Ang pangit mo? Hindi natuloy ang sinabi ng batang babae nang sumulpot si Adi galing palengke. Anong ibig sabihin nito? Napataas ang kanyang boses sa mga bata.
Halatang nagulat naman ang mga ito at nagsimulang tumakbo paalis ng bahay nila. Nilingon ni Ade ang kanyang anak at umiiyak ito habang nakasalampak sa lupa. "Carmela, anak!" Tawag ng kanyang ina, sa kanya ito niyakap ng mahigpit. Wala naman po akong ginawang masama, Nay. Hindi naman po ako halimaw, diba? Tanong ng bata. Umiling si Ade sa anak. "Hindi, anak. Ikaw ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Ang ganda-ganda mo kaya." Pangungimbinsin nito sa bata. Hindi na umimik ang bata at niyakap nila na mahigpit ang ina. Kinaraga ito ni Ade at saka pumasok sa bahay. Sandali lamang siyang bumili ng gulay para sa hapunan, ngunit ito ang nadatnan niya. Pinaupo niya si Carmela sa upuan, malapit sa kusina. "Dito ka muna, at nang mabantayan kita." Ngumiti ang babae sa anak. Hindi na nakatiis si Ade sa pangungutya ng mga tao sa kanila. Sakto namang dumating ang kanyang asawa. Napagpasya nilang lumipat ng bahay sa lalong madaling panahon upang hindi na siya makaramdam ng bagabag at lungkot para sa bata. Hindi rin naman naghirap sa paglipat ang buong pamilya. Kung tutuusin, mabibilang lang ang mga bahay sa baryo. At sa hindi kalayuan ay may bundok na kung tatansyahin ay aabot ng 2 oras ang lakad bago matunton ang tahanan ng bata. Di naglaon, ilang taon din ang lumipas, ay mas pabor pa ang payapang lugar na kanilalagyan nila. Siya, ang kanya nakatatandang kapatid na babae, at ang magulang nito ay naninirahan sa isang kubo na yari sa kawayan at pinagtagpi-tagping tuyong dahon ng niyog. Ang ama ni Carmela ay sumasama sa pangangaso sa kagubatan, habang ang kanyang ina naman ay tindera sa palengke sa bayan. Paminsan-minsan ay sumasama si Carmela at ang kapatid niya sa palengke bilang suporta sa trabaho ng ina. Kung may utos man ay madaling matatapos ang gawain. Nasanay na rin ang mga tao sa mukha ng bata. Ngunit may iilan pa rin naman nakukutsain si Carmela. Subalit hindi na katulad ng dati. Kapag madaling maubos ang mga paninda nilang bungang kahoy, ay uuwi silang may dalang supot na laman ng 2 peraso ng mga tinapay para sa hapunan. Tuwing gabi naman ay umuuwi ang ama nitong may dalang patay na usa bilang ulam nila sa pagkainan. Kung minsan ay kuneho ang nakukuha at mayroon talagang mga araw na walang-wala. Kung kaya naman ay doon sila sa tinapay at bungang kahoy kakapit. Kahit ganoon pa man, ay hindi alintana ni Carmela ang estado ng kanilang buhay dahil masaya siya kasama ang buo nitong pamilya. Pagkatapos nilang kumain, ay tumulong ang bata sa pagliligpit ng mga pinggan kasama ang kanyang inang si Ade. "Salamat sa tulong, anak," wika ni Ade. Sumunod ang bata sa likuran ng kanilang bahay. Litaw ang liwanag ng buwan mula sa mga nagtataasang puno malapit sa kanilang bakuran. Hindi natatakot ang bata sa kabe, sapagkat wala naman siyang dapat katakutan. Masasaya pa ang kanyang puso, lalo na kapag maririnig nito ang mga kuliglig. Tila ba ay musika ito sa kanyang mga tenga. "Anak, bakit parang naistatwa ka dyan sa may pinto? Akin na mga plato. Hugasan ko na." Ani Ade na siya nagpabalik sa ularat ng bata. Pasensya na po, Nay. Ang ganda lang kasi ng tunog ng mga kaliglig. Pagrarason nito, saka ipinasa ang mga pinggan sa ina. Talagang maganda kapag gabi, Nay, no? Titulong po ako. Ako na po magbabalo ng mga plato. Dagdag pa nito. Gamit ang maliliit nitong mga kamay, ay sinimulan na niyang banlawan pa isa-isa ang mga kutsara, baso at pinggan.
Nanunuot ang lamig ng tubig na kinuha ng kanyang kapatid sa may kalapit na talon. Sumilay ang ngiti sa labi ng bata at napansin niya ng kanyang ina. Halatang masaya ka. Na kung bata ka, baka kung ano-ano naman ang iniisip mo ha. Tila natatawang sambit ng kanyang ina. Hindi naman sumagot si Carmela at patuloy lang sa pagbabanlaw habang panakanakang nilalaro ang tubig sa loob ng balde. Magtitinda po ba tayo bukas, Nay? Tanong ng bata sa ina. Tumingin ang ina sa direksyon ng anak. Hindi mo na siguro anak. Magtatanim ako ng kamote sa bakuran natin. Dahil tapos ko na naman pormahan ng umbok-umbok ang lupain. Bakit? Bala ko po sanang sumama kay Itay sa pangangaso. Bakas ang pagkagulat sa mga mata ni Ade sa narinig mula sa kanyang anak. Huwag kang sumama, delikado. Natapos niya na ang pagsasabon ng mga plato, kung kaya itinulungan niya magbanlaw ang anak. May mga ligaw na hayop sa gubat, hindi ka ba natatakot? Umusog ng konti ang bata para makapwesto ng maayos ang kanyang ina. Hindi naman po. Gusto ko lamang pong sumama. Dahil niinggit ako kay Ate Gina. Pinapasama siya ni Itay sa pangangaso. Sumimangot ang mukha nito. Pagkatapos sabihin ng mga katagang yon, ay tumigil na sa pagbabanlaw. Nakita ni Ade ang pagkadismaya ng anak. Ilang segundo itong natahimik habang tinatapos ang pagbabanlaw. Habang nakatayo lang si Carmela habang tinitingnan matapos ang kanyang ina. Maya-maya ay nagsalita ito. Magpapaalam tayo sa ama mo. Kapag papayag siya, sige, papayagan din kita. At kapag nangyari yon, may ipapadala ako sa'yo at huwag na huwag mong tatanggalin. Maliwanag ba? Opo, Nay. Maliwanag po. Pagkatapos magbanlaw, ay maingat na kinarga ng dalawa ang mga plato, kutsara, baso at saka tinungo ang pinto ng bahay. Nagsimulang makaramdam ng kaba ang bata dahil baka ay hindi papayag ang kanyang ama sa sasabihin ng kanyang ina. Pagkapasok ay nakita niyang kanyang ama na pinapatulis ang bolo nito gamit ang magaspang na bato. Kahit tanging lampara lamang ang nagbibigay liwanag sa buong paligid, ay hindi nakatakas sa mga mata ni Carmela kung gaano katulis ang bagay na yon. Nakita niyang lumapit si Ade sa lalaki. Mas lalo siyang nakaramdam ng kaba. At kung anong may panggigigil na gustong sumama sa pangangaso bukas, sana man lang ay payagan siya. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, ay gising na ang diwa ni Carmela. Mabuti na lang at napapayag ni Ade ang kanyang asawa na isama ang anak. Ngunit sa isang kondisyon, yun ay hindi hiwalay ang bata sa ama dahil maraming mababangis na baboy ramo sa paligid. Pumayag naman ang bata at kasalukuyan itong binabalutan ng tela ang maliit na punyal sa kanyang kamay at saka maingat na iniligay sa gilid ng kanan niyang paa. Walang ano-ano ay nakarinig si Carmela ng katok sa pinto at iniluwa ang kanyang inang may bitbit na bawang at isang dahon. May kung anong laman sa loob yon at itinali gamit ang baging. Isama mo ito anak, panangga ito laban sa mga hindi natin kauri. Panimulang sambit ni Ade sa kanya. Saka sinabit ang mga iyon sa may baywang ng bata. Kumunot ang noo ni Carmela habang pinapanood ang ginagawa ng ina. Para saan to, Nay? Bakit may bawang at ano itong nasa dahon? Pananggalang laban sa mga aswang. Mahirap na, bata ka pa naman. Naalala kong palagi ring sinusumbong ng ama mo sa akin na may nakikita silang patay na mga hayop. Nawatak-watak ang katawan.
O hindi kaya ay wala ng lamang loob. Ang iba ay wala na rin mga ulo. Mas mabuti na nag-iingat. Mahabang litanya ng ina. Umismid lang ang bata sa sinabi nito. Baka ho, ibang hayop din yun ay. Kailangan ko ba talagang dalhin ang mga to? Paniniguradong tanong ng bata habang sinasalat ang nakasabit sa baywang niya. Ano itong nasa dahon? Sa pangalawang pagkakataon ay nagtanong na naman siya. Asin. Simpleng sagot ng ina, saka ginulo ang buhok ni Carmela. Mag-iingat ka. Maliwanag? Huwag na huwag kang ihiwalay sa tatay mo. Sa akin muna ang kapatid mo, para kahit papaano ay may katubang ako sa paninda mamaya. Gustuhin pa namang sumagot ng bata, ay mas pinili na lang niyang itikom ang kanyang bibig at saka muling hinawakan ng kumpol ng bawang at dahong nakabalot ang asin. Tumalikod na ang kanyang ina at lumabas ng kwarto. Pumuga ng hangin si Carmela. Ito ba ang mga aswang? Bahala naman. Sagabal lang ito sa pangangaso. Aswang? Wala naman yatang ganun eh. Magkahanap lang naman kami ng mga hayop. Tinanggal ni Carmela ang mga ito at saka itinago sa ilalim ng kumot nito sa kanyang higaan. Dali-daling kinuha ng bata ang kanyang bag at lumabas ng silid. Wala na sa sala ang kanyang ama, kung kaya ay dumiretso na siya sa labas ng kubo. Nakikita na niya ang pagsikat pa lang ng araw. Tansya niyang nasa 5:00 na ng umaga. Naririnig ng bata na may nag-uusap sa labas. Paglabas sa pinto ay tumambad ang ina nito, ang kanyang ama, at iilang mga kababaihan at kalalakihang nakahanda upang mangaso. Nakuha nito ang atensyon ng isang babae na medyo may katabaan na tumingin pala sa bata na kausap ang ama. Huwag mong sabihin na isasama mo ang paslit na yan. Panunuyang wika ng babae habang nakatutok ang kamay nito kay Carmela. Tumatawa ito kung kaya ay natawa rin ng iba. Tumango naman ang kanyang ama, saka kinamot ang ulo na animoy nag-aalangan. Bawal ang bata. Sagaba lang yan. Pangit na bata. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Carmela. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang loob sa sinambit ng babae. Akmang magsasalita na sana ang bata nang pinigilan ito ng kanyang ina at saka umiling. Palatandaan na ang ama na nito ang bahala. Isasama ka ng ama mo, Carmela. Magtiwala ka lang. Bulong na wika ng ina. Nakikinig lang sa usapan ng bata. Maya-maya ay napag-usapan ding isasama na lang siya basta't wag na wag hiwalay sa grupo. Masukal, napakatahimik, at tanging mga yabag lang ng mga paang naririnig ni Carmela habang maingat din tinatahak ang nagsisitaas ang damo sa gubat. Sa wakas ay lumantad na rin ang araw na siyang nagbibigay liwanag sa lugar. Katabi niya ang amang nakaposisyon na animoy mandirigma habang hawak-hawak ang bolo at ang iba naman ay may dalang palaso at sibat. Buti na lang, may nahuli na silang iilan para sa hapunan. Ilang oras din ang naging pangangaso nila. Tumingin ang bata sa unahan. Ang babaeng kausap ng ama niya kanina ay nakataas ang kanang braso nito habang naghihintay na magpakita ang baboy ramo. Palingalinga si Carmela sa paligid at napansin itong may itim na aso kasama ang isang bata. Ala? Paanong may bata sa gubat? Ani sa kanyang isipan. Maya-maya ay kinalabit ng bata ng mahina ang damit ng kanyang ama.
dahilan upang mapatingin ito sa bata. Napatigil naman ng grupo. Tay, naiihi ako. Nahihiyang tura ng bata. Tumango ang kanyang ama bilang pagsang-ayon, kung kaya ay dali-daling tumakbo ang bata sa may talahiban. Hindi kalayuan sa kinatatayuan ng grupo. Sinabihan pa nitong magmadali dahil baka uuwi na sila at magtatanghali na. Tinanggal muna ng bata ang kanyang sinturon at ibinaba ang pang-ilalim na kasuotan. Nang matapos, ay agad namang ibinalik ni Carmela ang suot at saka tumayo. Ngunit malaking pagtataka niya nang hindi na niya mahagilap ang kanyang ama pati ang iba. Tay? Tatay? Nasaan kayo? Tanong ng bata habang palingalinga sa paligid. Hawak-hawak ang punyal ay nagsimulang makaramdam ito ng kaba. Patuloy lang sa paglalakad si Carmela, ngunit paunti-unti ang mga hakbang nito. Tatay? Tay? Mas malakas na ang sigaw ng bata. Iniisip nitong nawawala na siya. Napasalampak na lang sa lupa ang bata habang umiiyak ng malakas. Isinisigaw nito ng malakas ang pangalan ng kanyang ama. Hindi magkamayaw ang naramdamang lungkot at kaba ng bata dahil nasa gitna ito ng gubat at tila nawawala. Walang ano-ano. Biglang may gumalaw sa unahan. Pasinghot-singhot si Carmela habang pinapahiran ng kanyang mga mata. Sino yan? Garalgal nitong tanong. Kinuha niya ang punyal sa lupa at tumayo ng dahan-dahan. Hinigpitan niya ang kapit sa punyal at nilapitan ng damuhan. Bigla namang lumabas ang isang puting kuneho mula sa damuhan. Habang umunguya-nguya ng damo, napaatras sa takot ang bata. Anong? Hindi nito naituloy ang sasabihin nang biglang tumakbo ang hayop papunta sa unahan kung kaya ay sinundan ito ni Carmela. Lakad-takbo ang ginagawa ng bata upang maabutan lang ang kuneho. Ngunit sa kasamaang palad ay nawala ito sa kanyang paningin. Punong-puno na rin ng galos ang bata at nawawala na rin siya sa direksyon. Huli na nang mapagtanto nito na hindi siya pamilyar sa lugar. Napadpad ang bata sa isang malawak na lupain na napapaligiran ito ng mga puno. Nagsimula na naman siyang makaramdam ng takot. Nawala na siya talaga at imposibleng matatagpuan pa siya ng kanyang ama. Tila natuod ang bata sa narinig. May mga naririnig siyang mga boses bata sa unahan. Nag-aalangan man, ay nagsimula siyang maglakad. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang baryo. May mga batang nagtatawanan, naglalaro, mga taong masaya nag-uusap, at ang tipikal na pamumuhay ng isang buong bayan. Nagtago si Carmela sa isa sa mga puno at sumilip sa mga naglalaro. Bakit may mga bata? May mga tao sa gitna ng gubat? Natigil sa paglalaro ang mga bata. Tumingin sa paligid at pinakiramdaman ng lugar. Tila na alarma ang mga ito sa presensya ni Carmela. May isang batang babaeng tumingin sa kinaroroonan ng bata at naaalarma. Malaking pagtataka ng bata. Nang lumapit, tumakbo ito papalapit sa kanya. Napaatras si Carmela at tatalikod na sana siya nang matisod ito sa isang bato, dahilan upang madapa ito at mabagok ang ulo sa bato saka nawalan ng malay. Mabuti naman, gising ka na. Yun ang mga katagang nagpabalik sa ulirat ng bata habang dahan-dahan itong umupo sa higaan.
Nasaan ako? Tanong niya sa batang kumausap sa kanya. Sandali, hindi ba ikaw yung... Pasensya ka na, nitakot yata kita. Ang pangalan ko ay Luisa. Siya naman si Berting, kapatid ko. Turo niya sa batang lalaki na katabi nito. Matalim ang titig ng batang lalaki kay Carmela. Napalunok na lang ang bata. Nasaan ako? Tanong muli nito. Mabuti na lang ay may punyal sa tabi niya. Nasa sitio ka namin? Ihatid ka na namin? Kailangan natin magmadali. Baka matuntun ka pa nila. Sagot naman ni Luisa saka ito tumayo. Tahimik lang na sumunod ang lalaking kapatid nito at sa likod ng bahay sila dumaan. Mabuti na lang ay daan yun pabalik sa kagubatan. Nasa na mga magulang niyo? Ulila na kami. Sige na, umalis ka na. Huwag kang lilingon kahit anong mangyari. Maliwanag. Kami na ang bahala ni Berting. Tinutulak pa palabas ni Luisa ang bata. Kung kaya ay wala na nagawa si Carmela kung di ang sumunod. Lakad takbo lang ang ginawa nito. Sa kanyang pagtakbo ay may narinig siyang huni ng isang tiktik. Panay ang dasal na ginagawa ni Carmela na sana kung ano man yun ay hindi siya maaabutan. Mabuti na lang, nakarinig siya ng pamilyar na sigaw sa hindi kalayuan. Malaki ang galak nito na ang ama niya pala ito. Tatay, andito po ako. Umiiyak na sigaw ng bata. Nang makita siya ay kaagad silang nagyakapan. Mabuti na lang, hindi pa rin sila nakakauwi. Sa kabila ng pag-iyak ng bata, ay nagsalita ang babaeng nakaengkwentro ng ama. Saan ka galing? Tumingin na lang si Carmela sa direksyon kung saan siya galing. Dahil antok na ito, ay umakap siya sa kanyang ama. Malaking palaisipan kung bakit nawala bigla ang bata at bigla-bigla ring babalik sa kung saang daan man siya nanggaling. Pagkabalik nila sa bayan, ay mabilis na kumalat ang balitang nawala sa kagubatan si Carmela. Walang nakakaalam kung bakit ganun ang sinapit ng bata at ito ang unang beses na nangyari ang insidente. Ilang araw ang makalipas, naging abala si Carmela sa pagtulong sa kanyang ina sa palengke. Pagkatapos ng insidenteng yon, ay hindi na siya pinapayagang mangaso ulit dahil baka ay may mangyari na namang masama sa bata. Isang araw, abala si Carmela sa paghihilera ng mga tindang bungang kahoy nang may lumapit na alas sa mismong mga paninda nila. Ineng, magkano ba ang kamote? Tanong nito. Sabay turo sa kulay pulang kamote. 10 centimes isang kumpul po. Ilang kilo po ba ang gusto niyo? Masigasig nitong sagot. Tiningnan niya ng maigi ang mukha ng matanda. Kulubot na ang balat nito. Malamlam ang mga mata. Matangos ang ilong. Morena at maamo ang ngiti. May tila kung ano sa mga mata nito. Subalit hindi na yun pinansin ng bata. Tama po kayo ng nilapitan. Maginda ang aming mga paninda. Dagdag niya, saka kumuha ng supot. Tumawa ang ale sa aksyon ng bata. Walang kaduda-duda, kaya pala niligtas ka nila. Ngumiti ito ng pagkatamis-tamis. Ano ho? Wala. Nagtatanong lang naman ako. Salamat sa alok. Tumingin ng matiim ang alas sa mga mata ni Carmela na animoy hinipnotismo sa mga paningin din nito. Dadating ang araw na kayo magkikitang muli. Ikaw ay mag-ingat. Sapagkat nasa paligid lang sila, handa kang kunin uli. Pagkatapos ay ibinalik na ng ali ang pagsuot ng malumang kabote sa kadahan-dahan nitong umatras.
Teka po, sandali. Wala sa wisyong wika ng bata at akmang habulin pa sana nito ang ali. Subalit hindi na niya ito nakita pa. Para bang naglaho na lang ito bigla sa gitna ng mga tao naglalakad. Oh, napano ka? Namumutla ka yata anak. Ayos ka lang ba? Sambit ng kadarating lang na si Ade habang may dala itong supot ng tinapay para sa merienda. Agad namang yumakap ang bata sa kanya, halata ang panginginig. Nanay? May aling lumapit. Sinabi na magkikita daw po kami ulit. Dagdag na sumbong nito. Agad namang umupo ang ina ng bata, pagkatapos ay niyakap siya pabalik. Huwag ka mag-alala, walang kukuha sa'yo. Saan mo nakita ang ali? Tanong niya. Agad naman tinuro ng bata ang direksyon ng mga nagkukumpulang tao. Diyan po. Nakilala mo ba ang mukha? Ayoko. Hindi po. Natatakot po ako. Nagsimulang umiyak ang bata at mas hinigpitan ang yakap nito sa ina. Dama ni Ade ang panginig ni Carmela. Sa murang edad pa lang nito, ay naging trauma na sa kanya ang nangyari. Diyos ko, gabayan niyo po ang aking anak. Pabulong na dasal ng ina, saka hinalikan ng noo ng bata. Agaw atensyon na rin ang pag-iyak ng bata sa mga tao sa palengke. Sakto namang dumating ang ama nito galing sa pagsisibak ng kahoy. Malaki ang pagtataka nito kung bakit umiiyak ang anak. Subalit sinenyasan na lang ni Ade na huwag munang magtanong. Pwede bang ikaw muna magtinda rito? Pupunta muna kami ng simbahan ng anak mo. Magtitirik lang kami ng kandila. Mariing wika ni Ade nang tumahan na si Carmela at iingus-ingus na lang itong nakayakap sa kanya. Tumango ang asawa nito. Tapos na din naman ang ginawa nitong pagsisibak ng kahoy sa kanilang bahay. Tahimik lang na tinatahak ng dalawang simbahan sa bayan. Mga ilang lakaran din bago makita ang malaking krus sa itaas nito. Samahan mo pa na ito yata ang pinakamatayog na infrastruktura sa lugar. Napalanok ang bata nang matunton nila ang simbahan. Naririnig nila ang pagtunog ng mga kampana. Anong gagawin natin dito, Nay? Ngumiti naman si Ade sa anak. Magtitirik tayo ng kandila bilang proteksyon o gabay para sa'yo at sa atin. Bumili si Ade ng 10 kandila at agad na sinindihan ito saka nag-alay ng dasal. Pumakit sila at nagdasal. Ngunit tila yata mapaglaro ang tadhana at may kung anong malamig na hanging humalik sa likuran ng bata at napamulat ito. Pinagsakluban ng matinding kaba. Nilingon niya ang paligid at doon sa kaliwang banda ng simbahan ay nakita nito ang 2 pamilyar na mga batang nagtago sa puno. Luisa? Berting? Kumunot ang noo nito nang tumango ang dalawa na walang kaimo-emosyon sa mukha. Tiningnan ni Carmela ang kanyang ina at nagdadasal pa rin ito. Nang ibaling niya muli ang kanyang tingin doon sa puno, ay nawala na ang mga ito. Dahil dito ay dahan-dahang umalis ang bata na hindi nalaman ng ina. Pagkatapos noon, ay tumakbo siya ng mabilis at tinahak ang pinakamadaling ruta sa likuran ng simbahan patungo sa bukana ng kagubatan. Panay takbo ang ginagawa ng bata habang tinatawag ang pangalan ni Luisa at ni Berting. Hinahanap niya mga batang tumulong sa kanya. At sa panahong yon ay biglang nawala ang takot nito. Hindi natuloy ang pagtawag ng bata nang may naaninag siyang batang lalaki sa unahan. May kasama itong matangkad na asong itim. Mas malaki pa siya kaysa kay Carmela. Nagtago siya sa talahiban at nagsimula na namang tumulo ang kanyang mga luha.
Hindi naisip ni Carmela na sa pangalawang pagkakataon ay naging padalos-dalos na naman siya sa kanyang naging desisyon. Maya-maya ay nakakarinig na siya ng mga kaluskos. Anong ginagawa mo rito? Isang tanong ng boses babae sa likuran ng bata. Akmang lilingon na sana si Carmela, ngunit naramdaman na lang niya na may pumalo sa kanyang ulo saka nawalan ito ng malay. Sa kabilang banda naman, hindi magkamayaw ang pangamba sa puso ni Ade sa pagkawala ng anak. Carmela? Carmela? Sumisigaw na ito sa daan. Hindi alintana ang mga taong nagtataka habang nakatingin sa kanya. Saan na naman kaya nagsusuot ang batang yon? Carmela? Sumisigaw pa rin ang ina nito. Nang marinig ito ng kanyang asawa, ay dali-dali niya itong nalapitan at saka humagulgol. Isang mahigpit na yakap ang iginawad ng lalaki kay Ade dahil sa nawawala na naman itong anak. Hindi nila alam, may isang pares ng mga matang nakatingin sa mag-asawa sa hindi kalayuan. Nang magising si Carmela sa pamilyar na kubo, agad niyang napansin ang mga kakilala niyang mukha ng kanyang mga kaibigan na sina Luisa at Berting, na tila'y may kakaibang pananabik sa kanilang mga mata. Ang kanyang dibdib ay biglang nagsidatingan ng kaba at pag-aalala. Anong nangyayari? Bakit ako dinala rito? Aray? Ang ulo ko? Hinahaplos niya ang kanyang ulo, kasabay ang mabilis nitong pagtatanong. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabahala. Walang kumibo sa kanilang dalawa, at sa halip ay lumitaw ang matandang babae na dati niya nakita sa palengke. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo at panganib na siyang nagdulot ng malaking kaba kay Carmela. Sino ka? Anong pakay mo sa akin? Berting? Luisa? Tulungan niyo naman ako. Pagmamakaawang sambit ng bata. Ngunit wala lang imik ang dalawa, na hindi nga nila pinuputol ang tingin sa kanya. Bumuga ng hangin ng matanda at umupo sa gilid ng higaan kung saan nakahiga ang bata. Huwag kang matakot. Pasensya ka na at dinala kita rito. Gusto kitang balaan. Mahabang litanya nito. Kumunot ang noo ng bata sa tinuro ng matanda. Hindi ko po maintindihan. Tumingin ang matanda sa mga batang si Luisa at Berting at saka binalingan ng tingin din si Carmela. Ang bayan niyo ay nasa peligro. Diretsong saad ng matanda sa bata. Ang pangalan ko nga pala ay Lourdes, lolo ng mga kaibigan mo. Nag-aalangang tumingin ang bata sa kanya. Napansin niyang tumango si Luisa, kung kaya ay nakaramdam ng konting ginhawa ang bata. Nilingon ni Carmela ang matanda. Ano pong ibig sabihin yung nasa peligro? Nasa peligro po ang bahay namin? Takang pagtatanong niya. Natuntun kayo dahil ikaw mismo ang dahilan. Naalala mo pa ba nung una mong tapak dito na si Luisa ang nakakita? Ang lugar namin itinatawag na Sitio Pangil. Hindi kami mga ordinaryong tao. Naging malamig ang kanyang boses habang nagpapaliwanag. Hindi mapakali ang bata. Matinding kaba ang namumutawi sa kanya at sinisisi ang kanyang sarili. Subalit, hindi naman po ako napaano noon. Nakita ni Berting na nangangaso kayo mga tao. Oo, kayo mga tao. Hindi niyo pansing may nakamasid sa inyong sigbe na anyong itim na aso. Malaking itim na aso. Wika ng matandang si Lourdes. Halos natuod si Carmela sa narinig. Tama ang kanya nakita sa araw na yon. Pero paanong? Kung alam mo lang kung anong klase at kayang gawin ng sigbin,
Kung hindi kayo nakita ni Berting, tsak na wala na sana kayo ngayon. Ginawa kayong hapunan nila. Tumingin ang matanda kay Berting. Hindi ba, Apo? Tumungulang ang batang lalaki. Ipinikit ni Carmela ang mariin ng kanyang mga mata at pilit pinuproseso ang mga sinabi ng Alice sa kanya. Nagsimulang magsituluan ang kanyang mga luha at paniguradong hinahanap na siya ng kanyang mga magulang. Maaari na po ba akong umuwi? Umiling si Lourdes. Huwag mo na. Delikado sa labas. Matutunton ka nila. Sino pong sila? Mga itim na uri. Tipid nitong sagot. Upang masiguro ang konklusyon ni Carmela, nagtanong siya. Ano po kayo? Anong mayroon po sa lugar na to? Nasa sityo Pangal ka? Bugid ng mga aswang? Mga aswang kami? Ngunit kakampi mo kami? Biglang sabat ni Luisa na siyang nagpalaki ng mga mata ng bata. Dating payapa ang lugar ng sityo Pangil. Bagaman pinamumugaran ito ng mga aswang, ay sila yung tipong hindi kumakain ng tao. Tanging dugo ng hayop at sa mga lamang loob lamang sila nabubuhay. Kabilang doon ay ang pamilya ni Luisa. Ilang taon din silang namumuhay, subalit sinakop sila ng itim na aswang at sigbin. Marami ang nasawi, kasama na ang malalapit nila sa buhay at mga angkan nila Berting at Luisa. Sa kabilang banda, ang maguling ni Carmela na sina Dante at Ade ay labis na nag-aalala. Hindi nila matanggap na bigla na lamang mawawala ang kanilang anak na walang anumang babala. Kinagabihan, nagtipon-tipon ang mga tao sa kanilang bayan upang hanapin si Carmela. Sa pangunguna ni na Ade at Dante, sinimulan nila ang paghahanap sa kagubatan na malapit sa kanilang lugar. Kailangan nating mahanap si Carmela, sabi ni Ade. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi ko matatanggap na bigla na lamang siyang mawawala. Tumango si Dante at sinabi sa asawa na wag ito mag-alala. Sa unang oras ng kanilang paghahanap, hindi nila natagpuan si Carmela. Ngunit hindi sila nawalan ng pag-asa. Sa halip ay lalo pa silang naging determinado na hanapin ang kanilang anak. Lalo lamang silang nagiging desperado na mahanap si Carmela. Dante, ang anak natin. Hindi tayo pwedeng sumuko sa paghahanap. Hanapin natin siya. Sa gitna ng madilim at makapal na gubat, naglalakbay sina Ade, Dante at ang kanilang mga kasamahan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at determinasyon habang hinahanap nila ang nawawalang batang si Carmela. Ang ina nito, si Ade, ay hindi mapakali sa kanyang kaba. Ang gubat ay puno ng mga punong kahoy na may mga malalaking dahon at ang mga sanga nito ay parang mga braso na nag-aabot sa kalangitan. Ang mga dahon ay naglalaro sa hangin na nagbibigay ng isang nakakakilabot na tunog. Sa gitna ng kadiliman, may mga itim na uwak na may mapupulang mata na nakamasid sa kanila mula sa mga sanga. Ang kanilang mga mata ay parang mga maliliit na ilaw na nagbibigay ng konting liwanag sa madilim na gubat. Kailangan natin maging matatag, Ade, ang sabi ni Dante habang hawak-hawak niya ang kamay ni Ade. Hahanapin natin si Carmela. Pangako. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanap, biglang umalulong ang isang aso sa hindi kalayuan. Nagulantang sila at tumigil sa kanilang mga paglakad. Ang alulong ay hindi pangkaraniwan. Ito ay parang isang hiyaw na puno ng kalungkutan at puot. At sa kanilang gulat, hindi ito isang aso, kundi mga sigbin. Mga nilalang na may katawan ng aso at ulo ng baboy.
Nagkaroon ng sagupaan. Ang mga sigben ay agresibo at mabibilis. Ngunit sina Ade at Dante at ang kanilang mga kasamahan ay handa at matatapang. Sa kabila ng takot at kaba, ipinaglaban nila ang kanilang sarili at ang isa't isa. Sa gitna ng gulo, biglang may isang malakas na tunog ang nanggagaling sa malayo. Isang malakas na sigaw. Isang sigaw na kilala nila. Si Carmela. Si Carmela yun! Sigaw ni Ade at muli silang nagpatuloy sa kanilang paghahanap sa kabila ng panganib at takot. Nakita nila ang bata na nakaupo sa isang malaking bato. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang mga kamay ay tinatakpan ng kanyang mukha. Carmela? Sigaw ni Ade, ngunit hindi tumigil ang bata sa pag-iyak. Nang lapitan ni Ade ang bata, biglang tumahimik ito. Dahan-dahan itong tumingin sa kanila at ang kanyang mukha ay nagbago. Ang kanyang mga mata ay naging itim at ang kanyang ngiti ay abot tenga, parang demonyo. Tawa ito ng tawa at ang kanyang tawa ay umugong sa buong gubat. Bigla itong nagbago ng anyo. Ang kanyang katawan ay naging malaki at maitim at ang kanyang mga mata ay naging mapupula. Nahulog sila sa bitag. Sila ay nasa harap ng isang aswang. Anong gagawin natin? Tanong ni Dante habang hawak-hawak ang kanyang sandata. Bago pa sila maatake nito, may dumaang napakabilis na nilalang at tinangay ang aswang. Hindi nila ito nakita ng malinaw, ngunit naramdaman nila ang malakas na hangin na dala nito. Ano yun? Tanong ni Ade habang nakatingin sa direksyon kung saan dumanang nilalang. Hindi ko alam. Sagot ni Dante. Ngunit mukhang kaibigan natin ito. Nagulat sina Ade at Dante sa biglaang pagdaan ng isang nilalang na tumulong sa kanila laban sa aswang. Hindi nila ito kilala. Ngunit malinaw na kaibigan ito at hindi kalaban. Sa gitna ng kanilang pagtataka, may lumitaw na matanda sa harap nila. Ang pangalan ko ay Lourdes. Sabi nito na may mahinahong ngiti sa kanyang mukha. Alam ko kung nasaan si Carmela. Huwag kang mag-alala. Ligtas ang anak ninyo. Napaluha si Ade sa tuwa at pagkaantala. Nasaan ang anak ko? Tanong niya habang hawak-hawak ang kanyang dibdib. Tara, samahan niyo ako. Sagot ni Lourdes at itinuro ang isang maliit na kubo na nakatayo sa malapit. Habang naglalakad sila papunta sa kubo, hindi maiwasan ni Ade at Dante ang mag-isip ng kung ano ang naghihintay sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang mga alalahanin, alam nilang kailangan nila magtiwala kay Lourdes. Pagpasok nila sa kubo, nakita nila si Carmela na nakaupo sa isang kama kasama ang dalawa pang bata. Nakatingin ito sa kanila at sa kanyang mga mata, makikita mo ang kasiyahan at kaluwagan. Carmela? Sigaw ni Ade at agad niyang niyakap ang kanyang anak. Nakita na kita, anak. Ligtas ka na. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, alim na lang hindi pa tapos ang kanilang laban. May mga aswang pa rin na nasa labas at kailangan nilang protektahan si Carmela at ang dalawa pang bata. Handa na ba kayo? Tanong ni Dante habang hawak-hawak ang kanyang sandata. Hindi pa tapos ang laban. Hintayin natin mag-umaga. Sabi ni Lourdes habang hawak-hawak niya ang braso ni Ade. Gabi na at alam kong malapit ng aswang dito. Napatingin naman si Ade kay Lourdes.
Bakit niyo ho alam? Tumango si Lourdes at sinabi na ang lugar na yon ay ang Sitio Pangil na pugad ng mga aswang. Napalunok si Ade. Hindi niya inaasahan na ang lugar na kanilang kinatatayuan ay pugad pala ng mga aswang. Ngunit sa kabila ng takot, alam niyang kailangan nilang manatili para sa kaligtasan ni Carmela. Anong gagawin natin? Tanong ni Ade. Habang nakatingin sa labas ng bintana. Maghanda. Sagot naman ni Lourdes. Hindi tayo lalabas hanggat hindi pa umaga. Sa loob ng kubo ay nagsimula silang maghanda. Naglagay sila ng mga barikada sa mga bintana at pinto at naghanda ng mga sandata. Sa gitna ng kanilang paghahanda, naroon si Carmela na nakaupo sa isang sulok kasama ang dalawa pang bata. Mahal na mahal kita, Carmela. Hindi kita pababayaan. Bulong ni Ade sa kanyang anak. At sa gitna ng madilim na gubat, sa loob ng isang maliit na kubo, nagsimula ang kanilang paghahanda para sa isang mahabang gabi. Sa kabila ng takot at kaba, alam nilang kailangan nilang maging matatag para sa kanilang sarili at para sa isa't isa. At higit sa lahat ay para kay Carmela. Sa gitna ng kanilang paghahanda, lumapit si Luisa. May kakaibang kalmado sa kanyang mga mata at sa bawat galaw niya, ramdam ni Ade ang isang hindi pangkaraniwang lakas. Hinawakan ni Luisa ang kamay ni Ade at dahan-dahang iginiya ito sa kama kung nasaan si Carmela. Meron po akong aaminin sa'yo. Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalangan. Tumango si Ade at hinayaan niyang ituloy ni Luisa ang kanyang sasabihin. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, alam niyang kailangan niyang makinig. Mga aswang po kami. Sabi ni Luisa, ang kanyang mata ay diretso sa mga mata ni Ade. Ngunit hindi kami masama. Hindi kami tulad ng mga aswang na nakita niyo. Napalunok si Ade. Hindi niya inaasahan ang revelasyon na ito. Ngunit sa isang kakaibang paraan, naiintindihan niya. Sa kabila ng kanilang itsura at kakayahan, sila ay may mga puso pa rin. Sila ay may mga damdamin, mga pangarap at mga takot. Hindi ko alam kung paano magiging reaksyon ko. Ngunit salamat sa iyong katapatan, Luisa. Sabi ni Ade, ang kanyang boses ay mahina lamang. Tumango si Luisa at ngumiti ng bahagya. Wala pong anuman, Ate Ade. Ang mahalaga ay ligtas po si Carmela. Tiningnan ni Ade si Carmela habang nakayakap ito kay Dante, ang kanyang ama. Tumayo si Ade at lumapit kay Lourdes. Bakit o tinatawag itong Sitio Pangil? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at takot. Tumango si Lourdes at sinimula magkwento. Ang Sitio Pangil ay isang lugar na may malalim na kasaysayan. Ito ay tinawag na Pangil dahil sa mga nilalang na namumuhay dito, ang mga aswang. Napalunok si Ade. Bakit dito sila namumuhay? Ang mga aswang ay mga nilalang na may kakayahang magbago ng anyo. Sila'y maaaring maging tao, hayop, o kahit anong bagay. Ang Sitio Pangil ay isang lugar na nagbibigay sa kanila ng kalayaan na maging kung ano man ang gusto nila. Ngunit hindi lahat ng aswang ay masama. Mayroon din mga aswang na mababait, ngunit hindi nananakit ng tao. Kami ay nananatiling tapat sa aming pangako na protektahan ng mga tao laban sa mga itim na aswang. Ang mga itim na aswang ay ang mga aswang na gumagawa ng kasamaan. Sila ang mga nilalang na kinakatakutan ng lahat. Sila ang dahilan kung bakit ang mga aswang ay kinakatakutan at kinakamuhian ng nakararami. Ang itim ng mga aswang, sila ay walang awa at walang puso. Sila ay nananakit ng mga tao
at wala silang pakialam sa kanilang mga ginagawa. Sa kabila ng kanilang kasamaan, hindi naman sila pinababayaan. Kami ay patuloy na lumalaban para sa katarungan at kapayapaan. Kami ay patuloy na nagbabantay at hindi kami titigil hanggat hindi namin natatapos sa mga itim na aswang. Ang laban ay hindi madali at marami na rin kaming nawala. Ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Alam namin na darating ang araw na magiging ligtas na ang aming lugar at hindi na kami kailangan pang matakot. At sa araw na yon, magiging malaya na kami. Magiging malaya na kami mula sa takot ng kaguluhan na dala ng mga itim na aswang. Mahabang sambit ni Lourdes na kahit papaano ay may ngiti sa kanyang mukha. Naluluha si Ade sa mga salitang binitawan ni Lourdes. Niyakap niya ang matanda na may malasakit at paghanga sa kanyang mga mata. Nakita niya ang pagsasakripisyo at paghihirap na dinaranas ng pamilya ni Lourdes sa kanilang pakikipaglaban sa mga itim na aswang. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang may kalabog na narinig mula sa itaas ng bubungan. Agad na tumayo sina Luisa, Berting at Lourdes, handa na para sa anumang panganib na darating. "Ano yun?" tanong ni Ade habang nakatingin sa itaas ng bubong. Bago pa sila makasagot, may malakas na tinig na narinig mula sa labas ng kanilang bahay. Na ayon dito, ay ilabas daw ni Lourdes ang mga mortal dahil alam daw nito na pagkain nila yon at hindi daw sila dapat natulungan. Napalunok si Adi sa kanyang narinig. Alam niyang ang tinig na yun ay mula sa isang itim na aswang. Ngunit sa kabila ng takot, alam niyang hindi sila pwedeng magpatalo. Hindi sila pwedeng magpatalo para kay Carmela. "Handa na ba kayo?" tanong ni Lourdes habang unti-unting humaba ang kanilang mga kuko. "Hindi sila pagkain. Itigilan natin to, Melissa. Tama na." Mariing sagot ni Lourdes sa tinig na nanggagaling sa labas ng kubo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at determinasyon. Napakurap si Ade sa narinig. Hindi niya inaasahan. Nakakilala pala ni Lourdes ang itim na aswang na nagbabanta sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, hindi siya nagpatinag. Hinawakan niya ang kamay ni Dante at sinabi, "Ano man ang mangyari, hindi tayo susuko." Sa labas ng kubo, tumawa si Melissa. "Hindi mo ba alam, Lourdes? Hindi na tayo magkaiba. Pareho na tayong mga halimaw." "Magkaiba tayo, Melissa. Hindi tayo pareho. Dahil hindi ako katulad mo. Hindi ako pumapatay ng mga inosente." Sa mga salitang yon, biglang umilaw ang paligid. Parang may malakas na liwanag na nanggagaling sa loob ng kubo. At sa gitna ng liwanag, nakita nila si Lourdes na nakatayo at handang lumaban. Nakita ni Carmela ang pagbabago sa mga mukha ng kanyang mga kaibigan, sina Berting at Luisa, at sa kanilang lola na si Lourdes. Ang kanilang mga mukha ay naging seryoso at ang kanilang mga mata ay puno ng determinasyon. Humigpit ang kapit ni Carmela sa kanyang ina. Gusto na nilang umuwi, ngunit alam nilang hindi sila makakalabas dahil sa mga aswang na nagbabanta sa kanila sa labas ng kubo. Biglang lumapit si Berting sa kanila. Dahan-dahang tinungo niya ang likuran ng kubo, kung saan may mga pinagpatong-patong na bato. Sa unang tingin, mukhang ordinaryo mga bato lamang ito. Ngunit alam ni Berting na ito ay higit pa sa mga bato. Ito ay isang sikretong lagusan palabas ng Sitio Pangil. At ayon kay Berting, ayun daw ang paraan para sila ay makalabas. Ngunit ayon kay Berting, ay hindi nila pwedeng iwanan ang kanilang lola. Kaya inutusan sila nito na mauna na at nangako ito na susunod sila.
Napatingin silang lahat kay Lourdes na nakatayo sa gitna ng kubo. Sa kanyang mga mata, makikita mo ang isang matatag na babae na handang harapin ang anumang panganib para sa kanyang mga apo. Hindi natin siya iwanan, ang sabi ni Ade na may determinasyon sa kanyang boses. Lalabanan natin ang mga aswang para kay Carmela, para sa ating lahat. Ngunit umiling si Lourdes at sinabing, "Hindi, Ade. Mas ligtas kayo kung mauna na kayo. Susunod kami. Pangako yan." Tumingin si Lourdes kay Ade, ang kanyang mga matay puno ng pasasalamat. "Maraming salamat at nakilala namin kayo. Salamat sa pagtulong sa amin." Ngunit hindi nagpatinag si Ade. "Hindi ka namin pwedeng iwanan, Lourdes. Hindi tayo pwedeng maghiwalay." Ngunit mas matigas ang loob ni Lourdes. "Kailangan mong protektahan ang anak mo, Ade. Kailangan mong iligtas si Carmela." At sa mga salitang yon, wala nang nagawa si Ade kundi ang sumunod. Kasama ni Berting at ng kanyang pamilya, lumusot sila sa lagusang yari sa bato. Habang umiiyak, sinabi ni Ade, "Babalikan kita, Lourdes. Babalikan kita." Sa gitna ng kanilang mga luha, pinatahan sila ni Dante. At ayon dito, ay kailangan pa nilang maging matatag. Habang tinatahak nila ang lagusan, biglang may malakas na ingay na nanggagaling sa loob ng kubo. Kasabay nito, narinig nila ang pagsigaw nila Lourdes at Luisa. Hindi makapaniwala si Carmela na baka mamamatay ang kanyang mga kaibigan, lalo na si Ade na nakilala niya si Lourdes. Sa tuwing tinitingnan niya si Lourdes, naaalala niya ang yumao niyang ina. Nakalabas na sila sa lagusan at mabilis silang tumakbo papunta sa gubat. Sa kanilang pagtakbo, may mga kaluskos na naririnig mula sa likuran. Ang kanilang mga puso ay mabilis na tumitibok at ang kanilang mga hininga ay mabilis na nagiging malalim. Sa kanilang pagtakbo, may mga kaluskos na naririnig mula sa likuran. Nagpapahiwatig ito na may sumusunod sa kanila. Hindi sila tumigil. Patuloy lang silang tumakbo. Umaasa na makakaligtas sila mula sa panganib na nagbabanta sa kanila. Sa bawat hakbang na ginagawa nila, ramdam nila ang lupa na umuuga sa ilalim ng kanilang mga paa. Ramdam nila ang hangin na humahampas sa kanilang mga mukha. Ramdam nila ang takot na unti-unting kumakalat sa kanilang mga katawan. Bigla na lang silang napatigil nang may dumamba kay Berting. Nagpagulong-gulong ito sa lupa at sa isang iglap, tumambad sa kanilang isang itim na aswang. Si Melissa. Tumawa si Melissa. Ang kanyang tawa ay parang isang malamig na hangin na dumaan sa kanilang mga katawan. At ayon dito, ay pinatay na nito si Lourdes. Nang marinig ni Berting ang balita tungkol sa pagkamatay ni Lourdes at Luisa, sumiklab ang galit sa kanyang puso. Habang tumatayo at kinukuyom ang mga kamao nito. Galit na sumisigaw si Berting at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Ngunit tumawa lang si Melissa. Ang kanyang tawa ay parang isang malamig na hangin na dumadaan sa kanilang mga katawan. "Akin ang mga mortal!" sigaw niya. Habang lumalabas ang kanyang tunay na anyo, isang malaking aswang na may kasamang 2 sigbin. Sa gitna ng madilim na gubat, naglalaban ang 2 uri ng aswang. Si Berting na mabait at si Melissa ang itim na aswang. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa galit at ang kanilang mga katawan ay nagbabago ng anyo habang sila ay naglalaban. Nagbago ang anyo ni Berting. Ang kanyang mga mata ay naging mapupula at ang kanyang katawan ay naging malaki at kulay puti. Ang kanyang mga kuko ay naging mahaba at matalim at ang kanyang mga ngipin ay naging tulad ng mga talim ng kutsilyo.
pamilya ni Carmela ay nasa isang sulok, nanunood sa nangyayaring sagupaan. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pag-aalala, ngunit hindi sila umiiyak. Sa halip, sila ay nananalangin. Nananalangin para sa kaligtasan ni Berting at para sa kanilang sariling kaligtasan. Nanay, sila Luisa po. Umiiyak na sambit ni Carmela habang yakap-yakap ang ina. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Nang dahil sa pagiging suwail niya ay nagkakaganito ang lahat. Hindi niya masabi. Maya-maya ay biglang sumigaw si Berting. Nasabi sa kanila ay tumakas na sila. Habang ito ay patuloy na nakikipaglaban kay Melissa, ang kanilang mga mata ay nagkakatitigan, ang kanilang mga pangal ay nagkakabanggaan. Sa gitna ng gabi, ang mga aswang ay naglalaban-laban. Tumawa ng malakas si Melissa, isang tawang nagpapakilabot sa kanilang lahat. Hindi mo ako matatalo, Berting. Ako ang pinakamalakas na aswang sa lahat. Sa kabila ng kanyang takot, hindi sumuko si Berting. Naayon dito ay hindi siya natatakot kay Melissa. At para sa kanyang pamilya at sa kanyang bayan ay lalaban siya. Samantala si Carmela at si Ade ay tumatakas na. Tinatahak nila ang madilim na daan sa gubat, papuntang syudad. Nay, kailangan natin mabilis tumakbo. Hindi natin alam kung gaano katagal makakayanan ni Berting. Sabi ni Carmela. Tama ka, Carmela anak. Kailangan natin makarating sa bayan at humingi ng tulong. Sagot ni Ade. Huwag ka mag-alala, hindi natin pababayaan ang kaibigan mo. Habang patuloy ang labanan ni Berting at Melissa, patuloy din ang pagtakas ni Carmela, Ade at Dante. Sa gitna ng kadiliman, may isang liwanag na umaabot sa kanila, ang liwanag ng pag-asa. Nakita nila ang mga otoridad na mas marami na ngayon. May daladalang sulo, itakat si Bat. Ang iba naman ay nagdala ng asin, buntot ng pagi, at bawang. Isang napakatinis na sigaw ang gumimbal sa lahat. Tumakbo sina Carmela at tinungo pabalik ang lugar. Doon nila nakita ang putol na ulo ni Melissa, habang nakahandusay naman si Berting. Dali-daling lumapit si Carmela sa kanapalod at umiyak. Hindi, Sigaw niya. Kahit hirap na magsalita, ay nagpasalamat si Berting sa kanila. At ayon dito, ay makikita na rin ito ang kanyang lola at ang kanyang kapatid. Tanging pagtangis lamang ang nagawa ni Carmela sa sandaling yon. Pasikat na ang araw. At sa oras na yon, nawalan siya ng mga mabubuting kaibigan. Hindi lahat ng aswang ay masasama. Ang iba ay handa kang tulungan. Kahit aksidente mo lang silang nakilala.